Hi guys! Welcome ulit sa aking YouTube channel and pasensya na kayo dahil ngayon lang ulit ako nakapag-upload ng aking vlog dahil sa mahabang panahon ay naging busy ang mga person. Maraming ganap sa buhay kaya hindi na namin naasikaso ang pag-vlog. Mula nga noong September 2024 last year na nagbakasyon kami sa Pilipinas ay hindi na ako nakapag-update sa inyo guys. And marami ng mga kababayan natin na nagko-comment sa mga video ko kung kumusta na nga ba dito sa Czech Republic. Since hindi na ako nag-update, hindi na ako nag-upload ng mga video, ng mga vlog tungkol dito sa Czech Republic. Sa mga nagtatanong na kamusta na nga ba ang pagtatrabaho dito sa Czech Republic after 2 years ng aking kontrata. Kung nasa DHL Chibo, Keb pa rin ba ako until now? Kung worth it ba or malaki ang sinasahod ko dito? At kung magkano ang accommodation namin monthly. Lahat po ng mga kababayan natin na nagtatanong tungkol dyan ay sasagutin po natin isa-isa para magkaroon din po kayo ng idea kung ano nga ba talaga ang buhay dito sa Czech Republic. At meron nga tayong mga kababayan na nasa Pilipinas na nagtatanong kung paano nga ba ang buhay dito bilang isang OFW dito sa Czech Republic dahil meron silang mga application na papunta dito at ang company daw nila ay DHL Chibo. At ito na nga guys, para sabihin ko sa inyo na at this moment ay hindi na po ako nagtatrabaho sa DHL Chibo. Wala na po ako sa Keb, hindi na po ako empleyado ng DHL dahil ngayon ay nandito na ako sa Pilsen, isang city dito sa Czech Republic. Nag-resign po ako sa DHL last November 2024 at lumipat nga po ako dito sa Pilsen. 8 months na nga kami dito naninirahan and so far so good naman. After 1 month nga na pagbabakasyon namin sa Pilipinas, pagbalik namin dito sa Czech ay nag-file na kami agad ng resignation. At pinayagan naman kami ng DHL na makapag-resign agad and lumipat na agad dito sa Pilsen. Sa mga kababayan natin nagtatanong kung okay ba ang DHL Keb na company dito sa Czech Republic. Okay na okay po dahil ang DHL isa sa pinakamalaking logistic company dito sa Czech Republic. Maraming benefits at mura lang ang accommodation. Hindi ka maho-homesick dahil marami kang mapagtatanungan at mga makakwentuhang mga Pilipino. At ang accommodation ng DHL ay napakamura lang. Sa halagang 3,500 koron ay meron na kayong magandang room. And pina-priority din nila ang couple, meron silang binibigay na room for couple and isa sa mga pinakamagandang accommodation ang DHL Keb. Pagdating naman sa sahod sa DHL ay okay naman. Sumasahod doon, alam ko last year ay sumasahod kami ng 22 to 23,000 koron, wala pang overtime yon. So ngayon sabi ng mga kaibigan namin ay lumaki na daw ang sahod ngayon dahil dinagdagan na ng DHL. So, bakit ako umalis ng DHL kung okay naman pala ang sahod ng accommodation? Pero ang trabaho ko dahil napunta ako sa department na medyo mabigat at minsan nakakasuko talaga ng katawan. And hindi naman araw-araw malakas ka, minsan may dinaramdam ka kaya talagang mapapaisip ka na hanap na lang talaga ng iba. Ganun naman ang buhay dito sa ibang bansa eh. Kung hindi ka masaya at hindi ka komportable sa ginagawa mo, ay maghahanap ka kung saan ka araw-araw ay maging masaya ang pagtatrabaho. Hindi yung tatamarin kang pumasok dahil alam mo pagdating sa trabaho ay mahihirapan ka, mabigat, and pagdating sa bahay, pag uwi mo ay masakit, sobrang sakit ng katawan mo, hindi na talaga worth it yun. Para sa akin, hindi lang talaga healthy yung trabaho ko. Kaya naisipan kong umalis at maghanap at lumipat ng trabaho. Madali lang naman lumipat ng trabaho dito sa Czech Republic. Basta alam mong okay at sigurado ka sa company na lilipatan mo ay madali lang makakalipat. Basta need mo munang mag 6 months sa company na pinagtatrabuhuan mo plus 2 months na render. Total 8 months kang mag-work muna para makapaglipat ka ng trabaho. Basta make sure na okay yung company na lilipatan mo or agency na lalapitan mo para mag-ayos ng papers. Kaya kung andito ka na sa Czech Republic and kung hindi ka masaya sa pinagtatrabahuan mo ay pwedeng-pwede kang lumipat.
At kung gusto mo naman na magtrabaho sa DHL Cab ay nandyan ang agency ng Grafton. Yan yung isa sa mga agency na nag-aayos para sa mga gustong magtrabaho sa DHL. Dahil ngayon nakikita ko sa Facebook, hiring na hiring ngayon ang DHL Cab. Kaya ikaw kabayan, kung gusto mo magtrabaho doon ay mag-apply ka na. At para naman dun sa mga kababayan natin na sa Pilipinas at nag-aantay ng process ng kanilang mga application, laban lang, pray lang, makakarating din kayo dito at malalaman nyo din kung paano magtrabaho dito sa Czech Republic. Matutupad na ang mga pangarap na makapagtrabaho dito sa Europe. Dahil tulad namin ng partner ko, galing kami ng Taiwan, isa kaming OFW, factory worker sa Taiwan na nag 10 years na at nangarap din na makarating dito sa Europe para naman dito kami magtrabaho and so far ay okay naman. Pero syempre, para sa mga nagtatanong kung ano ang mas okay, Taiwan ba or Czech Republic? Para sa amin, pagdating sa trabaho, sa culture, sa environment ay okay ang Taiwan kasi parang Pilipinas lang at napakalapit lang niya sa Pilipinas. Pero dito sa Europe kasi sa Czech Republic ay mararamdaman mo. Dito mo maiisip na ay OFW talaga ako. Sobrang layo na sa Pilipinas at ibang-iba talaga dito. Dahil ang culture nila ibang-iba sa mga Asian. Pagdating ng hapon, talagang sarado na ang mga bilihan, maaga nagsasara dito at kapag mga holiday naman ay sarado lahat ng mga store. Kaya walang magagawa kasi pagdating sa gabi wala kang magagalaan, hindi tulad sa Taiwan na hanggang merong mga bilihan ng mga pagkain na 24 hours, merong mga convenience store dito, walang 7-Eleven or mga 24 hours na store. Kaya nung dumating nga kami dito ay talagang nanibago kami. Sanayin lang talaga. Hanggang ngayon naman ay nag-a-adjust pa rin kami kasi matagal kami sa Taiwan at nasanay kami dun sa pamumuhay na yung mga bilihan nandyan lang, ang daming choices na pagkain, ang daming mabibiling mga pagkain na galing din sa Pinas, maraming Philippine store, pero dito kasi sa Czech Republic ay madalang lang, maswerte lang kung merong Asian store sa lugar mo at merong Philippine store na pakalayo, kaya talagang i-adjust mo yung sarili mo sa mga pagkain dito. Walang masyadong gulay, walang masyadong isda, puro karne lang talaga. Kaya talagang sasanayin mo yung sarili mo. I-adapt mo din yung sarili mo sa pamumuhay nila dito. Basta i-enjoy mo lang yung sarili mo araw-araw para hindi ka malungkot dahil ang Europe ay napakalungkot talaga at maninibago ka. So, yun lang guys. Maraming salamat sa panonood ng aking vlog. Until next time po. Bye-bye. God bless sa inyo lahat.